victory. When all I see is the mountain, you see a mountain moved. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the exits, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, and I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Hello everyone! So good morning po sa lahat ng ating mga pastor at asawa ng pastor na nag-antay ng aming online live streaming for today. So every October, sineselebrate po namin dito sa PCBS ang ating mga pastor. In-appreciate po natin sila. Inaanyayahan po namin ang bawat isa sa aming PCBS Virtual Pastors Day!
Edmar. And I'm Karen. And we are your hosts for today. Yan. Amen. So, kamusta naman po kayo mga pastor dyan sa inyong lugar o sa inyong mga churches sa kabila ng pandemya? Sana okay lang kayo, okay lang kayo lahat, yung ating inyong mga miyembro, yung disciple ng ating Panginoon. So, kung okay lang kayo dyan, comment lang po kayo sa baba. Kahit po, i-comment nyo lang po yan sa baba. Bago po tayo mag-proceed sa ating celebration for today, nalilihan ko po yung bawat isa na ihanda ang ating mga puso, ang ating isip, para sa pagpupuri at pasasalamat natin sa ating Panginoon. Alam ko po na hindi man po tayo magkakasama physically, alam ko we are one, we are united in Christ. So nasa ang lugar man po tayo, kasama natin, and alam ko po na we are filled by the presence of the Lord. Amen? So, sige po. Good morning, dear pastors. We will praise the Lord in this place. Come on. Yes, Lord, we praise your name. We lift the name of Jesus in this place, for He is faithful, God. You are worthy to be praised. Hallelujah. Come on. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same. Sweet name, from the everlasting, true Lord we lead. The promise only Son, come on, we sing. You live, you die, you rose again on high. For the world to live again, hallelujah, for all you've done. Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same. Supreme, from the everlasting, true Lord we lead. To find the only Son, glory sing. You live, you die, you rose again on high. You opened down for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing it. You live, you die, you rose again on high. You opened down for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Jesus, come on, we worship the Lord in this place. Lift your name. Sing from the everlasting, true Lord we lead. To find the only Son, His unity. From the everlasting,
this, hit nyo lang po yung heart button, no? Dito sa baba. So, hit nyo lang po yan. Ayan, ang dami mga pastor na nag-like, mga nag-heart. Ang bless na bless sila pasa. So, alam niyo po, itong pandemic na ito, na nararanasan po natin, ito nga yung naging cause kung bakit hindi tayo makapagsama-sama sa ating church. Pero, alam ko may purpose dito ang ating Panginoon. Amen? So, yun po, we move forward na pagkatapos po ng pandemic ito na ating pinagdaraanan, we pray na tayo ibigyan ng pagkakataon ng Lord na magkita-kita, no? Kasi gusto rin po namin kayo makilala at gusto rin po kayo makilala ng buong Peace and Life family. At syempre, para mas makilala niyo po ang PCBS, sabay-sabay po natin panoorin ang video na ito. Philippine Christian Bookstore is a ministry of Philippine Christian Literature Incorporated. We are an interdenominational, non-stop, non-profit Christian organization that aims to spread the gospel and Christian teachings through the nationwide distribution of Bibles and Christian literature. To glorify God through excellent management, marketing, and distribution of Christian literature and related products to the body of Christ in fulfillment of the Great Commission. To be the major contributing force in the transformation of lives in our country through Christian literature and related products. Our service is an act of worship to God. And we bring God's Word within your reach. We are located around the Philippines, ready to serve your needs. National Capital Region. North Luzon. South Luzon. Visayas. Mindanao. We are also bringing God's Word within your reach through our online shops. We provide resources that will build our faith, nurture spiritual growth, and develop Christ-like values, attitudes, and perceptions in our daily living. We offer Bible of different versions and translations. We also have inspirational books of various authors. We have references that you can partner with your Bibles.
also serve your church needs like communion elements, tithes envelope, tambourine, and its accessories, and many more. If you want to buy or want to give something inspirational to someone, our wide novelty items are also available. You may also start each year with our planners or get a new journal for your devotion. To further nurture your spiritual growth, we are also offering the following services. We continue to grow and find ways to serve you by bringing God's Word within your reach. We are your partner, and this is your Christian bookstore. For more information, you may reach us at our Facebook page and Instagram. Thank you, and we hope to serve you at our stores and online. God bless. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Ligaya Villesa, isang pastor, isang lingkod ng Panginoong Yesus. Ngayong pandemic ay marami ang nabago at binago sa atin. Unang-una binago sa atin ang ating pamumuhay. Dati tayo socialize, ngayon social distancing na. Ang mass gathering forbidden. Ang mga face mask, dati makikita lang natin sa hospital. Pero ngayon, lahat ng tao dapat naka-face mask. At nakakalungkot, marami po ngayon ang nawalan ng pagkakakitaan ng hanap buhay. At marami rin po ang binago ang isipan at pananaw. Merong binago para sa kabuti, merong nabago para pasama. Pero lahat po ay apektado na nangyayaring pandemic ngayon. At ako po bilang isang pastor at lingkod ng Panginoon ay nakaranas din ng naapektuhan din ng pandemic nito. Kahit sabihin natin na natuturo ako ng salita ng Diyos, pero nakaranas din po ako na malungkot, nagkaroon din po ako ng alinlangan, pagkatakot kung ano susunod sa kinabukasan. Una-una po, pagdating sa pinansyal, pinatunayan ng Diyos na ang Diyos po ay tapat. Alam naman natin na nawalan tayo ng pananambahan at bawal nga po yung mass gathering. Pero pinatunayan ng Diyos na siya ay Diyos na mayaman, Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya pagdating po sa pinansyal, napatunayan ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ko at pinaglilingkuran din po ninyo ay hindi nagkulang. At nakakamangha yung pong himala ng Diyos kung paano niya ipinubay yung ating pangangailangan, yung aking pangangailangan. Kasi alam naman natin bilang mga pastor, ang kumukuha tayo ng allowance sa mga tithes and love offering ng church. Siyempre walang pananambahan, so walang pumapasok. Pero tapat ang Diyos. Talaga namang ang Diyos po ay napakabuti, patuloy na pinubay. Humipo siya ng tao, ng maraming bagay para i-provide yung aking pangangailangan. At alam ko rin po, yung mga kapwa ko pastor na nakatungay sa akin ngayon, nakaranas po ng himala ng Panginoon. Ang akin lamang pong naranasan,
sa panahon ng pandemic ay yung kalungkutan. Dumating po sa aking puso yung nalungkot po ako talaga. Yung first and second week ng pandemic, ang naramdaman ko po ay lungkot. Lungkot po saan na-miss ko yung gawain, na-miss ko yung church, na-miss ko yung mga kapatiran. At nagkaroon ako ng pag-aalala na doon sa mga kapatiran pinagkatiwala ng Diyos sa akin, paano na sila, paano na yung kanilang spiritual na buhay, hindi makapanimbahan, paano yung kanilang pangangailangan, na gusto kong makatulong pero dahil sabi ng government, huwag mo nang lalabas, susunod ka. At gusto kong magbigay tulong pero dahil ako rin po mismo ay nangangailangan ng tulong, wala akong magawa. Alam niyo po yung pakiramdam na gusto mong tumulong pero wala kang maibigay. Parang isang ina na, isang magulang na gustong bigyan ng tulong ng anak pero walang magawa. At yun po yung naramdaman ko. Sobrang lungkot ng time na yun. At nag-aalala ako para sa mga kapatiran. Pero ang Diyos po ay nangusap. Nangusap sa aking puso. Ang sabi niya sa akin ay, hindi mo naman talaga tupa yan. Kundi tupa ko at anak ko sila. Kaya akong bahala sa kanila. At nung marinig ko po yun sa aking puso, humanatag ang puso ko. At ang nagawa ko lamang ay ipagkatiwala yung mga taong ibinigay sa akin ng Diyos. Ipanalangin sila, ipagkatiwala. Pinagkatiwala ko sila sa tunay na may-ari sa kanila. At nung nakita ko naman kung paano ipinubay ng Lord yung kanilang pangangailangan, kung paano sila lumago despite ng mga hindi sila nakakapanambahan, talagang ang Diyos po ang gumagawa. At isa pa rin po sa napakagandang ginawa ng Diyos sa panahon ng pandemic sa buong Kristiyano, ay hindi lamang po sa iglesia pinagkatiwala ng Diyos sa amin, ay yung pong nagkaroon tayo ng, dati po kasi ang mga, meron lamang live streaming, meron lamang po yung mga tinatawag ng online service, ay malalaking local church. Pero sa panahon ng pandemic, kahit yung maliliit na iglesia ay nagkaroon ng mga online service, nagkaroon sa YouTube na ginamit ang technology. At nakakatuwa po kung paano ginamit ang technology na kahit maliit lang tayong iglesia, tayo nakaabot sa iba't ibang panig ng Pilipinas at kahit sa ibang mundo. Nakarating po tayo. Hindi lang tayo nahirati o nakulong sa ating apat na nasulok ng ating bahay manambahan, kundi ginamit tayo ng Lord para may pahayag ang kanyang mabuting balita at ma-expand ang kanyang kaharian. Hindi yung para tayo ay magpagalingan, kundi isa yung goal natin para may pangarap ang salita ng Diyos at ma-expand yung kanyang kaharian. Kaya tunay na tapat ang Diyos. Sa kabila po ng pandemic nating nararanasan, ngayon po, hindi pa po natin alam kung hanggang kailan yung pandemic. Hindi pa po tapos. Pero isa lamang po ang alam natin. Meron tayong isang Diyos na makapangyarihan, na alaman lahat ng bagay, kontrol niya lahat ng bagay, hawak niya ang buhay, hawak ang buhay ko, hawak ang buhay ninyo. At siya ay mahal tayo. Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya yung kung ano ang kanyang gagawin. Ang kailangan lamang po natin magtiwala. Kailangan lamang po natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Maraming pong salamat. At nawa po ang pagpapala ng Panginoon ng ating Ama at Espiritu Santo. Espiritu Santo ay sumaating lahat. Salamat. Ako po ang Pastor Jonaver Luklukan, kasalukuyan pong overseer ng Family of Believers Christ Our Banner Worldwide Mission sa buong Pilipinas. Ako po ay isa rin po kabilang sa mga papuri singers magpahanggang ngayon. At sa katunayan po ay meron po akong programa sa 702 DZAS. Yun pong papuri program kada Huwebes ng gabi. Alas 3:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kada Martes po, meron din po tayong programa sa aking Facebook page na Jonaver Luklukan, yung kahit anong kalagayan. Ako nga rin po pala ay napagkatiwalaan ng isang paaralan ng ating Panginoon simula preschool hanggang grade 10 for the glory of God. Sa ngayon, sa kabila ng pandemic at sa grasya ng Panginoon ay nagpapatuloy ang Throne of Wisdom Christian Academy. Ako po ay nagagalak at naging kabahagi nitong padayon at ang dalangin ko lang ay talagang maranasan po natin ang pagsama palagi ng Panginoon. Ang akin pong asawa ay kasalukuyang Chief Medical Doctor ng isang pribadong ospital dito po sa Angono, Rizal.
Nung mangyari po ang pandemic, karamihan po sa mga doktor ay ayaw pong pumasok ng ospital. Bagamat ang aking asawa ay nag-aatubili rin na pumasok dahil nga sa kumakalat na COVID-19, hindi siya makahindi dahil siya po ang chief. So parang siya po ang captain of the ship. Pagka wala siya, wala ang iba, siya dapat automatic ang papalit. At napilitan pong magtrabaho ang aking asawa ng 30 oras every other day. 30 hours ang kanyang duty. Nung una po ay okay naman hanggang sa isang araw ay dumaing ang aking asawa na masakit ang ulo. At pagkatapos kinabukasan ay sabi niya wala siyang gana at wala din lasa yung kanyang pagkain at hindi rin niya ako maamoy. Pagdating ng gabi ay nilagnat na siya, 39 agad. Hanggang kinabukasan, yung kanyang lagnat ay hindi bumababa ng 39 at umabot pa ng 41 the following day. Sabi niya, Daddy, sunduin mo ko, magpapaswab na ako. Nung magpaswab siya, masigla pa siya. Normal yung kanyang chest x-ray. Kaya sabi niya, baka pagod lang to. Hindi pa rin nawawala yung kanyang lagnat. Hanggang sa ikatlong araw, lumabas yung kanyang swab test at nakita na siya ay positibo. Sabi ng aking asawa, masigla naman ako, ang problema ko lang, wala akong pang-amoy, wala akong panglasa, kaya ko to. Kinabukasan, biglang tinawagan niya ako, sabi niya sa akin, Daddy, dalin mo na ako sa ospital. The following day, pang-apat na araw, hirap na siyang huminga, para siyang nalulunod, sabi niya, magpapa-x-ray na siya. At true enough, yung normal 3 days ago ay nagkaroon ng tubig sa baga, kaya nahirapan siyang huminga. At yon confirmed, dineclare siya na matinding COVID yung tumama sa kanya. From 99 dapat na normal na oxygen, umabot siya ng 88 hanggang maging 85. Ang gusto ng kanyang doktor, 3 yung kanyang doktor na nagtulong-tulong sa kanya, mga kaibigan namin, ang gusto nila ay i-intubate ang doktora. Pero bago magdesisyon ang doktora, may tumawag, nag-ring ang telepono niya, tumawag sa kanya ang Pastor Alex Tinsay. At kinukwento ng aking asawa, sabi daw sa kanya ni Pastor Alex Tinsay, kapatid, doktora, mahihirapan ka, pero huwag kang mag-alala, hindi ka papayagan ng Diyos na mamatay. Sasamahan ka ng Panginoon. Nung oras na yon, umiyak ang doktora sa Panginoon, at sinabi niya, Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, maliliit. Bata pa yung aking mga anak. Hanggang sa makatulog ang doktora sa pag-iyak. Kinagabihan, ang aking 2 anak, may lagnat na din. Wala na rin panlasa, wala na rin pang-amoy. Nahirapan na rin huminga. Pero sabi ng doktora, huwag mo nang dalhin sa ospital, Daddy. Yung pinapainom sa aking gamot, yan yung ipainom mo dyan. Pagdating ng pang-5 araw ng doktora, tinawagan na ako ng kanyang doktor. Sabi sa akin, Pastor, mag-pray ka po. Ayaw pong magpa-intubate ni doktora. Sabi ko sa asawa ko, Mami, magpa-intubate ka na. Sabi ng asawa ko, alam ko, mahihirapan ako, sabi ni Pastor Alex Tinsay, pero hindi ako mamamatay. Sasamahan tayo ng Panginoon. Alam niyo po, dun sa ospital, hindi po ako nahiya, kahit napakaraming tao, habang nakikita ko, natatanaw ko sa malayo na nahihirapang huminga ang asawa ko, magkausap lang kami sa telepono. Nag-declare ako, sabi ko, Spirit of Death, wala kang karapatan sa aking asawa. At umawit kami
dito sa loob ng simbahan ng mga papuring awit at kinlaim namin yung pangako ng Panginoon. At sabi ko sa mga anak ko, mga anak, sa Joshua 1:9, sinabi ng Panginoon, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." Sabi ko sa mga anak ko, mga anak, hindi ito basta verse. Sabi dito, "Have I not commanded you?" Hindi tayo binibigyan ng choice ni Lord. Ang sabi ni Lord, inuutusan niya tayo maging matapang, hindi dapat matakot, hindi dapat magulumihanan. Sabi ko, pag umiyak kayo, umiyak ako, walang mangyayari. Pero pag nag-pray tayong lahat, naniniwala ako, may gagawin ng Diyos na malaki. Pinaalis po ako ng mga doktor. Nung nagsubok po akong pumasok, sabi nila wag na daw. Dahil nando naman daw po yung mga doktor ng asawa ko. Sabi ko lang, Lord, alisin mo yung lungkot, alisin mo yung takot, palitan mo ng pag-asa. Dagdagan mo po yung pananampalataya naming mag-anak. Alam niyo po, napakatapat po ng Diyos na pinaglingkuran namin. Sabi po nung doktora sa amin, "Pastor, meron na pong nahanap na gamot. Pipick upin na lang po." Kasi po, pinapahanap po nila ako ng gamot na remdesivir. Hindi po kami makahanap. Nakahanap po ako 30,000 isang tableta. Pero sabi po nung doktora ng asawa ko, meron daw tigsi 17,000. Pero dadalawang piraso. Kailangan namin 14 na piraso. Tinakbo ko po yung 2 piraso na yon. Yung 2 mismo sabay in-inject sa aking asawa. Nanalangin ulit kami kung saan kami makakakuha ng susunod na gamot. Iba-iba po ang presyo. May 28, may 22. Pero alam niyo po, sabi ko nga, hindi himala yung nakahanap kami ng gamot. Ang himala, nag-provide si Lord ng pambili ng gamot. Doon ko ho nakita na kapag nanampalataya tayo, pag ipinagkaloob natin, lahat ng pasanin natin kay Lord, totoo yung sinasabi niya sa 1 Corinthians 10:13, "Hindi dumating sa inyo ang anumang pagsubok, kundi yung makakaya ng tao. At kalakip ng pagsubok na ito ang inyong paraan kung paano tayo makaiwas." Nag-provide po si Lord. Yung mga kaibigan ko po, nagtulong-tulong para mabili po yung gamot. Pagdating po ng pang-4 na araw, sabi po ng doktor niya, "Pastor, pumunta ka sa ospital. Si doktora, normal na yung paghinga." Nag-iyakan ho kami kasi ho, sa loob ho ng 3 araw, hindi ako pinadalaw doon dahil baka daw maawa ako sa asawa ko. Pero napakabuti po ng Panginoon. Pang-4 na araw pa lang, nagkaroon na ng kagalingan ng aking asawa at ang sabi po ng mga doktor, hindi na po raw kailangang i-inject yung natitirang gamot. Hanggang dumating po yung ika-21 days ng doktora, nakalabas po ang doktora, yung pong natirang gamot, na isoli po namin, nabawi po namin yung pera. Meron po kaming simbahan sa Palawan, 2 church na nangangailangan po na ipinadala po namin yung pera at for the glory of God. Nakakatawa po, sabi ng 2 pastor na nasa Palawan, purihin ng Panginoon. Nagka-COVID ang doktora, may natirang pera na simento yung simbahan. At doon na naman pumasok. Sabi ko, nung nakasalukuyang umiiyak ako, sabi ko, "Lord, paano ko ipapasok dito yung Romans 8:28? Sabi mo, all things work together for good, Lord.
Hindi ko nakikita yung good dito, pero pagkatapos po nung gumaling ang doktora, nakita ko po yung negatibo ginamit ng Panginoon para mapasimento yung 2 daughter church po namin sa Palawan for the glory of God. 18 taon na po ako nagpapastor. At minsan napukonsensya po ako kasi hindi naman talaga todong-todong pagpapastor ang aking ginagawa dahil alam niyo naman po yung aking calling, umawit para sa Panginoon. Nakukumbida po ako ng iba't ibang simbahan para magkonsyerto. At ito pong aking simbahan na hinahawakan ay hindi po masyadong nababantayan talaga. Salamat na lang po at binigyan ako ng mga workers na masisipag. Pero ang nakita ko po doon, ang Diyos po natin, pag sumunod ka, hindi siya magkukulang kahit kailan. Sa mga kapwa ko pastor, Happy Pastors Appreciation Month. Kung may mga pinagdadaanan po kayo, hindi man kapareho nung nagka-COVID, pinakamatindi po yung boss natin sa lahat ng mga boss. Minsan, nakakakabalang, pero hindi pumapayag si Lord na hindi masolve ang problema natin in His time. Sabi nga nung kanta, He make all things beautiful in His time. At ang dalangin ko lang po, pakinggan niyo po yung aking awit sa Papuri 20, yung kailan ba nagkulang ang Panginoon, at naniniwala po ako, hindi papayag ang Diyos na magkulang kayo dahil tayo po ay tapat na naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Para po sa mga hindi pastor at hindi pa nagkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo, ang dalangin ko lang po, patuloy maging maayos yung ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil naniniwala po ako, wala pong ibang pwedeng tumulong sa ating lahat maliban sa ating Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palagi po nating tandaan, anuman ang mangyari, si Jesus ang bahala. Padayon, kasama natin ang Panginoon. Hi Pastors! Our speaker for today is a 2015 graduate of theology at First Door of Faith Bible School, Binangonan, Rizal. He was a youth pastor at First Door of Faith Church from 1996 to 2006, was an assistant pastor at First Door of Faith Church from 2006 to 2009, and since 2009 up to present, he is the head pastor of First Door of Faith Church at Magsaysay, Siniloan and Paite, Laguna. And also, he's one of the Board of Trustees at First Door of Faith Churches and Mission International Incorporated. He is a loving husband to his wife Rosila Silva Luceño and a father to 3 wonderful children, Sage Joseph Army Luceño, Hannah Shalom Luceño, and Stern Courageous Luceño. And of course, he is a certified pastor's kid. So pastors, help me welcome our speaker for today by clicking the heart react button, Reverend Baby Armil Ramos Luceño. Isa pong mapagpalang umaga ang aking bati sa bawat isa sa atin. Bagamat patuloy tayong humaharap sa pandemic at patuloy tayong nag-a-adjust sa lahat ng mga pagbabagong ito na dinaranas ng buong mundo, isa lamang ang ating ikinagagalak, at ito ay ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi tayo iniiwan, at ang kanyang kalakasan ay laging nandyan upang tayo bigyan ng pag-asa. Damang-dama pa rin po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya't anuman ang ating katatayuan sa buhay, malugod, karapat-dapat nating purihin ang ating Panginoon. Ako po si Pastor Armil Luceño. Narito po ako sa inyo upang bumati ng isang Happy Pastors Day sa bawat isa sa atin na hinirang at pinili ng Panginoon upang maging kasangkapan niya sa kabanalan, at ang magandang balita ay patuloy na maihatid sa bawat kaluluwa na naliligaw upang maihatid sa paanan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Panginoon, manunubos,
Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Yesu Kristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas, at sa kapangyarihan at patnubay ng banal na Espiritu Santo, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo sapagkat minabuti mo at binarapat mo, Panginoon, tawagin ng iyong mga anak sa paglilingkod. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng mga pastor. Salamat, Panginoon, sa paghirang mo sa kanila bilang iyong instrumento ng katuwiran, kabanalan, pag-asa, at larawan, Panginoon, ng iyong pag-ibig dito sa lupa. Patuloy niyo po, Panginoon, kaming dulutan ng karunungan, kaalaman, at ang iyong Panginoong salita, O Diyos, ay patuloy na mangibabaw, maghari sa aming mga puso, habang patuloy po kami, Panginoong, lumalakad sa kalooban mo. Maraming pong salamat, purihin at dawalatin ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabati ko po sa oras na ito ang pamunuan ng Philippine Christian Bookstore na patuloy at hindi nagsasawang sumuporta, magbigay ng kanilang natatanging ambag na nakapagpapasaya sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng pastor, sapagkat taon-taon po hindi sila pumapalya at sumasablay na bigyang karangalan at bigyang pagpapahalaga ang lahat ng mga lingkod ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Purihin po ang Panginoon sa mga namiminuno. Purihin ang Diyos at sa kanyang kaluwalhatian sa patuloy na pag-touch sa inyong mga puso na bigyang parangal ang lahat ng mga pastor sa atin. Salamat po sa Panginoon. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayon. Ito po ay pinamagatang Padayon, Pastor. Siguro po sa mga Bisaya, alam na alam niyo po ito. Ako po ay kaunti lang ang kaalaman ko sa Bisaya. Sa iba naman pong mga lengguwahe ay magpatuloy, continuous. Sa broken Spanish, nagtanong ako is continua. Yan, sa broken Spanish, Chabacano. At sa iba naman po ay kailangan din natin matutunan na yung tinatawag nating parang agos ng tubig, parang daloy ng tubig. Patuloy, patuloy, patuloy. At ito ay kinuha po nila sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 58. Sa lahat ng pastor, alam ko na po na ito po ay alam natin. Subalit napakaliwaga at napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi dito ng salita ng Panginoon, kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Dito po ay aking natutunan na kung ako ay isang negosyante, ang isang pinakamainam na negosyo na walang pagkalugi ay ang pagiging negosyante ng salita ng Panginoon. Don't get me wrong, ibig ko pong sabihin, negosyante, ibig sabihin, doon tayo nag-i-invest. Sa Panginoon tayo nag-i-invest ng buhay, ng oras, ng talino, ng lakas, bilang isang manggagawa ng ating Panginoon. Habang ito'y aking binabasa, at alam ko po ito'y binabasa dito, ito po ay pangangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, na kung saan sinasabi niya na yung ating pag-asa ay hindi lamang sa buhay na ito. Na yung ating pag-asa, bagamat dumaranas tayo ng mga kapighatian, sama ng loob, dumaranas tayo ng kahirapan, dumaranas tayo ng tinatawag na kabiguan, dumaranas tayo ng tinatawag na minsan ay nagtatanong, at yung ating mga lupang katawan ay dumaranas ng paghihirap. Dito ay sinasabi ni Apostol Pablo na ito kinuha niya. Sabi ni Apostol Pablo dito, kung paano tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo ng galing sa langit. Dito ay sinabi ng Panginoon, si Apostol Pablo sa kanyang mga salita, na yung ating lupang katawan pala, ito ay kinakailangan magdanas ng hirap. Ito ay kinakailangan magdanas ng pagsubok. At ang pagsubok na ito, ang mga pinagdaranasan natin,
naniniwala ako na mas marami pang mga nauna sa atin na mga lingkod ng Panginoon ang dumanas. Pero what makes them continuous to serve God? What makes them continuous to do the will of God? Ito, yung bibigyan natin ng 2 punto lamang ang nais kong i-encourage sa bawat sa atin. At I am convinced, ako din po ay kumbensado, na dapat ito yung maging laman at maging panuntunan nating lahat. Kayo po, naniniwala ko, you have the spiritual discipline to continue the work of God. You have some routines, you have some devotion. Lahat po tayo, meron po niyan. But allow me, sa oras na ito, yung pong aking natutunan bilang lingkod ng Panginoon, na dapat ito pa rin, ito po yung aking goal. My life verse is, for me to live is Christ and to die is gain. Para kay Kristo ang mabuhay at pakinabang ang mamatay. Sabi po ng salita ng Diyos, magpakatatag kayo. Ibig pong sabihin para sa akin ay, tayo ay binigyan ng Diyos ng isang mindset na bilang mga pastor, kailangan nating magpakatatag. Kailangan nating magtiyaga. Kailangan natin magpakasipag. Kailangan natin gawin ang lahat ng tama na inaakala natin na sa pamantayan at sa kalooban ng Panginoon ay naaayon. Number 1 po, sabi ko dito, the first encouragement na pwede kong ibigay sa bawat isa sa atin is our reward is not in the beginning but in the end. So ang bawat lingkod ng Diyos ay mayroong reward mula sa Panginoong Hesus. Ito ang dahilan kung bakit niya tayo tinawag. Because ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nung tayo ay hinahon ng Panginoon, nung ating natutunan at naunawaan ang salita ng Panginoon, nais ng Diyos na pagkalooban tayo ng natatanging biyaya, natatanging reward from Him. At alam niyo po kung ano ang goal natin mga mananampalataya, especially mga pastor. Tayo ay tinawag ng Diyos para makarating, to have our goals finished. Para po bang isang bata na binigyan ng assignment ng kanilang guro? Our goal, tayong lahat, irregardless of our age, irregardless of our experience, irregardless of our status in life. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, o hindi man nakapag-aral, tayo man ay professional, o hindi. But when we are called by God, nung tayo tinawag ng Panginoon, at tayo ay tumugon sa salita ng Panginoon, tumugon sa calling ng Panginoon, hindi lang tayo ng Diyos at maging pastor at maging lingkod niya. Binigyan tayo ng Diyos ng assignment. At ang nais ng Diyos, yung assignment na iyon, matapos natin. Sometimes, nakakalungkot, alam natin, magaling po tayo. May ugali tayo kasing ningas kugod. Magaling tayo sa umpisa, subalit sa huli ay hindi natin tapos. But our goal, our reward is not in the beginning, but at the end. Maaaring ito ay sa katapusan ng ating mga buhay. Maaaring ito ay hindi natin abutin ng ating buhay. I remember Jesus. At the age of 30, nag-umpisa siya. But the age of 33, nabanggit niya sa kanyang mga taga, it is finished. So our goal in life, mga pastor, let us be motivated and not discouraged kung anuman ang dinadanas natin. Yes, mahirap, I experience. Alam niyo po, ako po ay pastor's kid. Nakita ko yung paghihirap. At isa ako sa bumigkas ng mga katagang ito. Never. Ayaw ko. Hindi ako magpapastor. And yet, purihin ng Panginoon. Naunawaan ko ngayon na ang pagiging pastor pala, ang pinakamataas at pinakamarangal na pagkatawag. Ito ay hindi job, but it is a work. Para po sa akin, ang job may limited hours. Papasok ka lamang ng 8 to 5. That is job. Covered ka ng oras. Pero when it comes to work, ang mga pastor, they are working. No time limit.
Walang oras na pinipili, walang panahong pinipili, walang oras na hindi pinapahalagahan. And I am saluting all pastors na ganito ang pananaw sa kanilang mga trabaho sa ngayon. Why? Because our goals, our reward is not in the beginning, but at the end. Naniniwala ako mga kapatid, mga mahal ko, nakapwa ako pastor, matatapos natin ang karerang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Let discouragement, let disappointment, let hurt be swept away by the promise of God. Let every failures that the world consider be our testimony how good and how great is our God. Lagi lamang po nating alalahanin kapag tayo dumaranas ng pagod, ng hirap, ng pasakit, let's not forget. Because this is our greatest danger. Alam niyo po, ang ating pinakamabigat at pinakadelikadong panganib ay yung kalimutan natin o pabayaan natin kung ano tayo sa Panginoon. Our greatest danger is ignorance to ourselves. Ano po yung ibig sabihin ng ignorance to ourselves? I believe alam niyo po. Ibig sabihin, paminsan-minsan nakakalimutan natin that we are created in the image of God. When the Bible said, we are created in the image of God, I, you, all of us have the character of God. Since God and His Son finished every task na meron sila. I remember in Genesis, sabi ng Panginoon, God created in the first day, second day, third day, fourth day. Wow! At the end, sabi ng Panginoon, napakaganda. Ganun din ang Panginoong Jesus. At the age of 33, hindi niya kailangan maging matandang-matanda para matapos yung kanyang gawain. Tayo, alam natin na sa bawat paglilingkod natin, sa bawat pagtapak ng ating mga luha, sa bawat pagtitiis natin, sa bawat sakit na nararanasan natin, alam natin, and we are convinced that lahat ng luhang yan ay nasa kamay ng ating Panginoon at hindi nalilingin ang atin. So ano ang ibig kong sabihin when I say our greatest danger is ignorance of ourselves? Huwag natin kalimutan, mga kapatid, kung sino tayo sa paningin ng Panginoon. Kung sino tayo sa paningin ng Diyos. We are in His likeness and we are created in His image. Kaya naman mga tulad ko mga pastor, let's focus. Isipin po natin, ako po, dumaranas din ako ng napakaraming pagsubok. At alam ko mas marami pa pong pagsubok yung mga nauna sa akin. But isipin po natin, lahat ng ating paghihirap, lahat ng ating pagsisikap, lahat ng ating pagpapagal, hindi ito para sa ating sarili, kundi ito ay para sa Panginoon. At the same time, ito ay para sa mga susunod sa atin. Kaya nga natutuwa ako nung ma-realize ko, si Pablo, kung pag-aano siya nagpatuloy sa kanyang pangangaral. Sabi ko, Lord, paano yun? I remember, naaral ako si Pablo, alam niyo po si Pablo, sabi niyo doon sa aklat ng mga gawa. At alam ko po, alam niyo po ito. Habang siya nagsalita siya, nangaral sa buong magdamag. Buong magdamag at sa kanyang pangangaral ay may isang kabataan na nahulog sa second floor. At syempre, nung nahulog ito, ninitay ito. Pero ang ginawa ni Pablo, pumunta siya doon at sa pangalan ng Panginoong Jesus ay binuhay itong batang ito. At pagkatapos ng binuhay, bumalik si Pablo sa pangangaral. Can you imagine? Sabi ko, wow, napakalaki ng passion. Hindi siya naapektuhan ng pangyayari. And I say, ano man ang nangyayari sa buhay natin, si Pablo ay binigay sa atin ng Panginoon. Hindi para maging isang istorya lamang, kundi para maging isang modelo bilang mga lingkod ng Panginoon. I remember also Pedro.
Gusto ko yung sinabi sa kanya ng Panginoon nung tinawag na siya. Sabi sa kanya ng Panginoon, Pedro, minamahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, opo, minamahal po kita. Sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. Pedro, minamahal mo ba ako? Opo, Panginoon, alagaan mo ang aking mga tupa. Pedro, minamahal mo ba ako? At alam po naman natin ang istorya niyo. Nalungkot siya. Bakit? Sapagkat 3 times siya tinanong ng Panginoon. Sabi niya, nalalaman niyo po ang lahat ng bagay, Panginoon. And I say, nalalaman ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan. Nalalaman ng Panginoon ang ating mga paghihirap. Nalalaman ng Panginoon ang ating pagpapagal. Maging tapat tayo sa Panginoon. Patuloy tayo magtapat sa Panginoon. And tulungan natin ang ating sarili na mas mapataas natin ang ating sarili pagdating sa larangan ng pangangalaga sa ating mga tupang pinagkatiwala ng Panginoon. So, huwag natin kalimutan ito. Oo, nahihirapan tayo. Opo, nagkakamali tayo. Opo, may mga times na matutulad tayo. Ito yung natutunan ko sa pagpapastor. Ito po yung aking life testimony din na nakakahintulad kay Pedro. Gusto ni Pedro na maging maayos ang kanyang buhay. Isinilang si Pedro na sa kanyang pananaw, yung kanyang ginagawa, yun ang kanyang purpose sa kanyang buhay. Isinilang si Pedro na buong buhay niya ginagawa yung pangingisda. Until finally, ipinakita sa kanila ng Diyos, ang totoong purpose ng kanyang buhay. At alam natin, nung nabubuhay ang Panginoon, si Pedro, gusto niya lagi siya yung bida. Gusto niya siya yung laging nasa unahan. Gusto niya siya yung napaparangalan. Gusto niya siya yung may malaking ginagawa. Gusto niya siya yung proud. And sometimes nagiging biktima tayo ng ganitong klase ng pagnanais. Gusto natin gumawa sa Panginoon, gusto natin maging proud sa atin, gusto natin maparangalan yung ating ginagawa, hinahanap natin yung pagpaparangal sa atin. Of course, maganda po yun. Pero, pansin ninyo ang kagandahan. And I will say, this is the passion of Peter. Same as passion ng ating si Apostol Pablo. Sapagkat yung pangalawa, na punto na gusto kong encourage about sa atin. Let's have passion for our purpose in life. Pagmamalasakit kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Pagmamalasakit bilang lingkod ng Panginoon. Pagmalasakitan natin yung pagkatawag sa ating Panginoon. Maaaring sabihin na, Pastor, hindi pa ba sapat yung pagmamalasakit ko? Get over it, mga kapatid. Our work, our passion is not a job na limitado sa oras. Our passion, our calling is a work para sa Panginoon, which means no time boundaries, no limit, because our God is limitless. Kailangan natin ilagay sa isipan natin, kailangan natin maging unlimited din. Unlimited in prayer, unlimited in encouraging. Lahat, encouragement, pagpapagal, pagmasak, dapat unlimited po tayo. Dapat ito yung maging passion natin sa ating buhay. And that passion, I believe, ito yung gusto kong maabot. And I believe ito rin yung gusto nating maabot. Yung passion, anong klaseng passion? Passion for Christ. Passion for the lost. Passion for the kingdom of God. That is greater than death. Ibig sabihin, hindi tayo natatakot mamatay. Kaya nga, nangyari, babalikan ko si Pedro. Sabi ni Pedro, nung nabuhay ang Panginoon, at nakita niyo yung kanyang totoong passion, na ako pala ay mangangaral, na ako pala ay gagamitin ng Panginoon para maraming mga kaluluwa, maraming isda ang madala sa paan ng Panginoon sapagkat tinawag siya na fishers of men, sapagkat siya na isda. Nung
nalaman niya ang kanyang purpose, sabi niya, nakita niya na yung passion niya, it end up after Jesus Christ died and was raised from the dead. Nakita ni Pedro yung totoong passion niya. At ito yung nagpatuloy sa kanya. At ang passion niya is what? Passion greater than death. Bakit? Anong sabi doon? Pagkat si Pablo, nung siya'y nangangaral, pinigilan siya. Sapagkat hinuhuli siya. Alam mo, sabi ni Pedro, para sa akin, nung siya'y pinagbawalan ng mangaral, sabi sa kanya, Pedro, itigil mo ang iyong pangaral. Kung hindi, huhulihin ka namin. Kung hindi mo titigil ang iyong pangaral. You have the choice. Sabi ng mga humuhuli sa kanya. Alam niyo po, para sa akin, ang sagot ni Pedro ganito, hindi kayo ang aking binibigyan ng choice. Allow me to explain. Sabi ng mga naghuli kay Pedro at pinipigil sa kanyang pagsalita, itigil mo yung pangangaral mo. Dahil pag hindi mo yan itinigil, huhulihin ka namin. May dalawa ka lamang pagpipilian. Ang hulihin ka namin at mabilanggo o ang tumigil ka at lumaya. Anong sabi ni Pedro? Kayo ang bibigyan ko ng pagpipilian. Bakit? Kapag ako'y hinuli niyo, mangangaral ako. Kapag ako'y pinatahimik niyo, mangangaral ako. Kapag ako'y binantaan ninyo, mangangaral ako. Kaya anong ginawa nila kay Pedro? Ikinulong. At anong ginawa naman ni Pedro? Nung siya ikinulong, nangaral. Dahil ang puso niya, dahil ang passion niya, ay higit pa sa kamatayan. Ay higit pa sa banta ng tao. Ay higit pa sa kahirapan na po pwede niyong danasin. Kaya anong ginawa nila kay Pedro? Ikinahiya, pinalaya. Anong passion ni Peter? Ipangaral ang mabuting balita. Kaya ang aking prayer, Lord, magkaroon nawa kami. Lalo na kami ng mga tinawag sa larangan ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Magkaroon kami, O Lord, ng passion greater than death. Passion greater than financial problem. Passion greater ng kawalan sa buhay. Bakit? I remember yung sinasabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 11. Sinabi ko ito hindi dahil sa ako'y may hinahanapan ko kayo ng tulong. Sabi niya po sa Pablo, natutunan ko na ang masiyahan ano man ang aking kalalagayan. Bakit? Passion greater than death. Sabi niya, naranasan kong managana, naranasan kong maghikahos, natutuhan kong harapin ang anumang katatayuan, naranasan ko rin ang mabusog, ang magutom, ang kasaganan o ang kasalanan. Pero ito yung napakagandang iniwan niyang mensahe at pangalita sa atin. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi sa kalakas natin, hindi sa lakas ng impluensya natin, hindi sa lakas na kung ano man ang meron tayo. Ibig sabihin, kaya natin magkaroon ng pagmamalasakit. Passion greater than death. Na hindi tayo natitinag, hindi tayo natatakot sa kamatayan, hindi tayo natatakot sa gutom, hindi tayo natatakot sa pandaigdigan problema, hindi tayo natatakot na masaktan tayo ng ating kapwa mananampalataya, napapatawad natin sila, napapatawad natin yung ating kapwa, iniibig natin sila, kahit ano naman, na ipapanalangin natin sila pagpalain yung sumusumpa sa atin. Why? Because we have a passion greater than all of these things. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magagawa ko ito, magagawa ko ang lahat ng ito because God, the Christ, is in me. Dahil si Kristo ay nasa akin. We pastors must have a passion greater than death, greater than anything in this world. Alam mo, basahin ko po sa inyo po. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 hanggang sa mga sumusunod na verse. Sabi dito, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking spirito. Why? Because they have, si Pablo, even mga nauna sa atin, they have passion greater than death.
Sabi dito, ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita at hindi sa nakikita, sapagkat ang panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang bagay na di nakikita. When we have passion greater than death, our focus is not sa mga bagay na panandalian. Why? Because alam na natin that greater is He that is in us than He that is in this world. Greater is our Lord. Greater is Christ. Greater is He that is in me. Kaya naman nagagalak tayo na pagpapatuloy natin, nagagawa natin na magpatuloy. And lastly, sa bandang huli, sabi dito, talos natin na kapag nasira ang turdang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumarayon nga tayo sa tirahan natin ito at labis natin pinananabikan ng tahanan panlangit upang mabihisan tayo nito nang tayo'y matagpo ang hubad. Habang tayo nakatira sa turdang ito yung ating katawan, sabi ng salita ng Diyos, tayo'y namimighati, tayo'y dumarayon, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay natin may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabago ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin niya tayo. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam kong habang nasa tahanan tayo, itong ating katawan, hindi mapapasa atin ang talagang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ngayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aking loob na iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko, ito yung gusto natin sa ating Panginoon. Beyond sa lahat ng nais natin, of course, gusto natin maging maayos lahat, of course. Pero beyond this, sabi ng Panginoon, kaya naman ang pinakananais ko, maging kalugod-lugod sa Kanya. Sa tahanan ng ito, sa ating katawang lupa, o doon man sa langit. Bakit? Sapagkat bawat isa'y harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaulang ganti sa kaniyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig dito. Hindi lamang plano ng Diyos na pagkalooban tayo ng katawang panlangit. Kailangan masettle po natin sa ating mga isipan. Ang lupang ito na mula sa alabo ay laging daranas ng kahirapan, ng pagsakit, ng kapigatian. Pero salamat sa Panginoon, dahil ang katawang lupang ito ay tinubos niya ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo upang ang hirap na dinaranas nito, pagdating ng takdang panahon, ay maibsan, mapalitan ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoon. Padayon tayo mga pastor. Magpatuloy lamang po tayo. Si Jesus ang kaganapan ng ating pagkatawag. Let us have passion greater than death. Let us have focus on the finish line, not in the beginning. The reward is in the finish line, at the end. And let us all remember, we have work to do. And our work is unlimited until we finally finish what the Lord has given us, what task has given us to finish. Let us focus our eyes sa mga naunang mga lingkod ng Panginoon, kung paano sila nabuhay. They are given to us not just an example, but a life also to follow, a life also
that will give us encouragement to continue to go on. Magpadayon tayo, mga lingkod ng Panginoon. Magpadayon tayo. Let us continue magpatuloy because the Creator, God has given us our reward. Tapos na. Planado na ng Diyos. Alam na ng Diyos kung ano ang ating kahihinatnan. And what we must do is continues to work. Hayaan po natin yung mga sakit na naramdaman natin. Hayaan po natin, baliwalain natin yung mga kahirapan. Bakit hindi tayo pababayaan ng Diyos? I can imagine the greater joy na maaaring bigay sa atin ng Panginoon. I cannot imagine that. At hayaan niyo po, pag dumating sa punto, ang mga katagang ito. Mula kay Martin Luther King. This is the encouragement. Ito yung nais ko. And for me, this is my challenge. One of his greatest speech, yung siya'y nagsalita sa isang church sa Alabama, ay ang mga katagang ito. Sabi ni Martin Luther King, sa panahon ito, si Martin Luther King ay tinatangkang patayin sapagkat sa kanyang paniniwala, sa kanyang prinsipyo, yung kanyang paniniwala ay hindi gusto ng maraming tao. At dahil doon nasa bingit ng kamatayan, laging may nagtatangka sa kanyang buhay. Subalit nung siya ay nag-preach sa isang maliit na simbahan sa Alabama, isa sa pinakamagandang preach na aking kinuha na narinig ay ganito. Ang sabi niya, it doesn't matter anymore. It doesn't matter anymore. Yun yung pinakamagandang speech na sana and I pray sa aking buhay mangyari ang mga bagay nito. Ano po ba ang meron sa nilalaman yun? Sabi niya, I will continue. It doesn't matter anymore. If they threaten me, if they kill me, if they persecute me, it doesn't matter anymore. If they hate me, if they see negative, at kung ano ng panginirang sabihin nila sa akin, sabi niya, it doesn't matter anymore. Even though, kahit ako pa it doesn't matter anymore. Bakit? Ang buhay ko ay na kay Kristo na. Ako ay patay na sa buhay na mayroon sa sanlibutan ito. So it doesn't matter anymore for me. What matters most for me is to go on, continue until I have the breath. I will continue to preach the word of God. I will continue the will of God. I will continue to encourage. I will continue to pray. I will continue to be a servant of the living God. I will continue. Go on until finally I meet the finish line. The finish line that God gave me. Ito po ang ating layunin. Ito po ang ating kailangan gawin. But at the end, let us endure until the end. Let's beat the finish line. The other one, let's have the passion, the purpose in life, and that passion must be greater than death. The last one, let us have a character. Let us have the words in our mouth. It doesn't matter anymore. Kaya ang halaga sa akin ang lahat. At ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Which means, it doesn't matter anymore kung siya'y parusahan, kung siya'y hagupitin, kung siya'y hatiin, kung siya'y pag-alumurahin, it doesn't matter anymore. Kagaya ng ating Panginoon Jesus, what is the goal? What is His purpose? Yun yung focus natin. Mga anak ng Diyos, pagpalain kayo ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa mga pastor na nagpapatuloy. Alam ko ang bigat at danas ng pagiging pastor. I was raised by a pastor. And I am now a pastor. And I can say, this is our work. Limitless, unlimited. But the God who gives us the strength will make it through till the end. Will make it through
until we finish what the Lord has given us. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Let us pray. Panginoon, I speak in the name of Jesus. Let these 3 words na mayroon ngayon na natutunan po namin, we focus on you. Because your reward is not in the beginning but at the end when we finish our task. Let us have also, Lord, a passion for the Word of God, a passion for the lost that is greater than death, greater than financial crisis, greater than sickness, greater than pandemic. And let us have Word. It doesn't matter anymore. Walang halaga kung ako'y i-persecute. Walang halaga kung ako man ay maghirap. Walang halaga kung ako man ay yumaman. Walang halaga kung ako man ay parangalan. Walang halaga. Ang mas mahalaga ay mabuhay ako sa pagkatawag ni Kristo at magpatuloy hanggang sa kahuli-hulihan. Lord, I speak blessing for all the pastor. Let your love always reign supreme in their hearts. Sapagkat ang pag-ibig, Panginoon, ay nananatili because you are love. Salamat po, Panginoon, for the privilege that you have given unto us to call by your name, ang tawagin para sa iyong dakilang pangalan. Ama, salamat po ng marami. Sa iyo ang lahat ng parangal. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng pagpapasalamat at pagdakila. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Worship you, Lord, in this place, O God. We thank you, Lord, for your faithfulness, Lord. We thank you, Lord, for your goodness, Lord, at sa buhay namin, Lord. Lord, just want to worship you, Lord, despite of every circumstance, Lord, that we have right now, Lord. We want to honor you, Lord. We want to bless your name, O God. It's not because of what's happening, Lord, today, but Lord, we want to praise and worship you because of who you are, O Lord. You are a faithful God. You are a great God, Panginoon. We're so thankful for you, Jesus. We worship you with all our hearts today, Father. She seems so far away, a million miles or more it feels today. I haven't lost my faith, I'm not convinced right now that it's hard for me to pray.
Through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, even in my darkest night. Through the sorrow and the pain, I will sing. I will sing. Blessed day to all the pastors. Just want to say thank you for your life that you have invested and dedicated in the ministry. I just pray that God will continually give you all the wisdom, strength, power, enthusiasm, and excitement in the ministry that God has entrusted you. I pray that you will not only endure but enjoy the flock that God has gave you. Para sa Panginoon, padayon Pastor. Salamat sa lahat sa inyo, Pastor, sa inyong pagpapagal sa amin, Pastor, yung sa inyong paglingkod sa Panginoon, Pastor. Maraming pong salamat sa lahat na patuloy lang kayo, Pastor, sa paglingkod dahil ito ay meron kayong gantimpala na makamtan sa ating Panginoon na naway hindi kayo magsawa sa paglingkod sa Panginoon at lalo na sa inyong nasakupan na iglesia na patuloy lang kayo, Panginoon, kahit na medyo ang ibang mga nasakupan yun medyo matigas ang kanyang ulo, pero patuloy pa rin kayo nagtitiis, Panginoon. Ang pag-unawa niyo, Panginoon, pag-unawa niyo, Pastor, ayan ay isa sa mga tinitingnan ng mga nasakupan yung na iglesia, Panginoon, dahil kayo ang sinusundan. Kaya na, Pastor, salamat sa inyong lahat, Pastor. Pastor, salamat sa Panginoon. Padayon, Pastor. Nagbabalik po ako ng papuri sa Diyos. Pinagpapakulo po ako dahil sa mga kabutihang ginagawa ninyo sa aking mga pastor, Pastor Arno, Pastor Romila, at sa lahat ng mga pastor na lingkod ng Diyos. Salamat po sa inyo, sa inyong matyagang pagluhod at pag-iyak sa Panginoon para lang ako'y makasama sa kaligtasan. Salamat po sa Panginoon, sa mga pastor na matyaga, na nag-aaruga sa akin, nag-aalaga sa akin. Pag may mga problema, pag may sakit, nandiyan si Pastor Romila, nandiyan po si Pastor Armin, lagi po siya nag-asikaso sa mga pananalangin, sa pag-iyak para ako ay biyayaan ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng pastor, Pastor Arnold, Pastor Romila, Pastor Armin, at sa lahat po ng pastor ng Double Faith. Kaya po, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa mga biyaya at lakas. Kaya po ako narito dahil sa kanila, dahil ako dinala nila, inaakay nila sa mabubuting gawain. Tinuturuan nila ako sa matuwid na gawain, sa may kabanalan, sa kabutihan. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil sa nga po, ang sabi ko nga po ay ako biniyayaan ng Diyos na mga magulang, mga kapatid, na katulad po ng Pastor Ramila, Pastor Arnold, Pastor Armel, sila po yung mga totoo kong mga kapatid. At yun po totoo na kapatid kay Kristo. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat-lahat ng ginagawa nila sa aking buhay. Kaya ako po ay talagang nagagalak at natutuwa sa mga pangyayari sa buhay ko. Hindi po inilihim sa akin yung salita ng Diyos, kundi ipinayag sa akin nung tanggapin ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Kaya po ako ay narito at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Nagpapatuloy po sa pagkatawag at pagkapili sa akin ng Diyos. Kaya salamat po sa lahat ng ito na ginagawa sa akin ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa Kanya lamang po at wala nang iba. Padayong Pastor, kasama niyo kami. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating magigiting na mga pastors. Maraming salamat sa pagdalo at pakikibahagi ninyo sa ating FB Live in celebration of the Pastor's Day. Happy Pastor's Day! Kinikilala po namin ang inyong pagpapagal, sakripisyo at paggawa sa gawain ng Panginoon. Ang tema ng PCBS sa ating pagdiriwang at pagpupugay sa inyo ay padayon, na isang Cebuano term ng ibig sabihin ay keep on going, keep on moving.
Sa gitna ng hamon ng pandemic, magpatuloy po tayo sa paglilingkod at gumawa sa kanyang kaharian. Katulad ng sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya na mga minamahal, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang iyong paghihirap para sa Kanya. Sapat ang tulong at grasya ng Panginoon upang mahusay at matagumpay na magampanan ninyo ang ministeryo at pangangasiwa sa Kanyang kawang. Kami po ay inyong katuwang sa inyong gawain sa Panginoon, kaya inaanyayahan namin kayo na bisitahin, suportahan at ipanalangin ang lahat ng aming mga branches nationwide sa NCR, San Luzon, Visayas at Mindanao. PCBS is your bookstore. We exist to serve you. Bring the Bibles, Christian literature, and related materials to be of support to your ministry. Every single centavo that is spent in the bookstore is reinvested back in our ministry so that we can serve you better. Panalangin niyo po kami. We covet your prayers and support to us. Again, Happy Pastor's Day po sa inyong lahat. Padayon, keep going, keep moving. Mahal po namin kayo. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, you have called these pastors to shepherd your flock. Help them to be strong in your mighty power. Strengthen them in their walk with you and fill them with your compassion for the lost. Help them to preach your word with power. Protect them from the many arrows of the enemy. May they be the pastor after your own heart. Thank you for their lives that is committed to you. Bless them with your favor, your mercy, and your grace. We lift each one of them and their churches to your throne of grace. May they keep on going, keep on moving, and stand strong. In the mighty name of our Lord Jesus we pray. Amen. Para sa Panginoon, pagdayang pastor,